Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Sino na naman tong babae na nasa cellphone mo ha? Babaero ka talaga. Galit na sigaw ni Rachel nang makita niya ang isang mensahe sa cellphone ng kanyang mister na si William. Ibinato nito ang cellphone sa kanyang mister. Bakit na naman ba? Namilipit sa sakit si William nang tamaan siya sa noo ng cellphone na ibinato sa kanya ng kanyang misis. Nagtatanong ka pa? Ang kapal ng mukha mo. Wala na talaga akong halaga sa'yo, no? Mas higit mo pang iniintindi ang mga babae mo kaysa sa akin. Paiyak ni dabog ni Rachel sa asawa. Kumalabog ang pinto ng kwarto nila nang ihampas ito ni Rachel sabay labas. Nabasa pala ni Rachel ang love quote na pinadala ng office mate na babae ng kanyang mister. Ang totoo nun, hiningi pala ni William sa office mate niya ang nasabing love quote para i-forward naman sa misis niyang si Rachel. Pero nakalimutan niyang gawin to hanggang sa kanyang pag-uwi. Pambihira talaga tong babae na to. Kung sino-sinong babae na lang ang pinaparatang sa akin. Wala naman akong babae. Masyado kang silosa. Nasabi na lang ni William sa kanyang sarili. Sabay tayo para humarap sa salamin upang tingnan ang bukol sa kanyang noo. Pambihira. Paano ako makakapasok nito bukas? Nakakahiya. Masama ang loob ni William habang nakatingin siya sa salamin. Gustuin man niyang gantihan ang kanyang maganda at sexing misis, pero hindi naman niya to magawa dahil mahal na mahal niya to. Sa madaling salita, isa si William sa mga lalaking takot sa asawa. Pagkalabas niya ng kwarto, nakita niya si Rachel na umiiyak sa may sofa. Bakit ba lagi mo na lang akong pinagseselosan ha? Hindi naman ako gwapo para habulin ng babae. Pero kahit hindi ako gwapo, mabait naman. Pang-aasar pa ni William mula sa galit na galit niyang misis. Nilapitan niya ito at hinahaplos ang likod ng kanyang misis sa kagustuhan niyang gumaan ang loob ng kanyang asawa. Ngunit imbes na kumalma, ay muli itong nakatikim ng kamao ng asawa na hindi namataan at nailaga ni William. Diretso siyang tinamaan sa kaliwang mata niya. Saglit na nagdilim ang paningin ni William at kasunod nun ay nakakita siya ng ilang pirasong kumikislap sa kanyang paningin. Malakas ang pagkakasuntok ni Rachel kay William, kaya naman napaaray ang lalaki. Ngunit nang mapansin ni Rachel ang bukol sa noo ng mister at tila umiiyak habang tinatakpan ng kaliwang mata, ay nakaramdam naman ng awa si Rachel. Kaagad niyang nilapitan si William at humingi ng sorry. Honey, sorry talaga. Sorry talaga, Hana. Love na love kita. Sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya. Pagmamakaawa pa ni Rachel kay William habang inaalo niya ang likod ng kanyang mister. Ang lupit mo rin ano? Nakakadlawa ka na nga sa akin tapos sasabihin mong hindi mo pa sinadya. Medyo mabigat ang tono ng pananalita ni William. Medyo nagka-black eye pa to nang humarap sa kanyang misis. Tila maamong tupa naman si Rachel nang humihingi ulit ng sorry kay William. Sige na Han, sorry na. Sorry na talaga. Hindi ko na uulitin. Pakiusap ulit ni Rachel. Bakit ba lagi mo kong pinagsesilosan ha? Wala namang ginagawang masama yung tao. Tapos lagi mong pinagbibintangan. Sagot naman ni William sabay tayo at nagtungo sa kanilang silid. Naiwan si Rachel sa salas na nakamasid habang patungo ng kwarto ang kanyang mister. Kinabukasan, balik na sa normal ang dating gawi ng mag-asawa. Bagamat wala pa silang anak dahil bagong kasal pa lamang sila, todo suporta naman ang binibigay na pag-aasikaso ni Rachel kay William. Mabait si Rachel. Dangan nga lamang ay sobrang selosa.
Minsan nga ay parang gusto nang makipaghiwalay ni William dahil sa pagsiselos ng kanyang misis. Makita lang kasi siya ni Rachel na kasabay niya sa pag-uwi si Aling Marta, tila uusok na sa galit ang babae. Sampal ang natatamo ni William sa asawa kada uwi niya. Si Marta ay kapitbahay nilang byuda, pero hindi ito pinapatulan ni William dahil may edad na. Parang baliktad pa nga ang nangyayari, kasi kung minsan, si William na ang gumagawa ng paraan para hindi siya makakasabay ng sino mang babae sa kanyang pag-uwi galing sa trabaho, para lang hindi siya makita ng kanyang silosang asawa. Isang araw pa, bumili lang ng soft drink si William sa tindahan na malapit sa kanila. Pero kaagad sinugod ni Rachel ang tindera na si Janice at inaway niya ito. Si William na lang ang nahihiya sa ginagawa ng misis niya. Si William na lang din ang humihingi ng pasensya doon sa tindera. Nagtaka tuloy si Janice kung bakit galit na galit sa kanya si Rachel. Dahil kung tutuusin, wala naman siyang ginagawang masama sa mister nito. Ang natatandaan lang ni Janice ay iniabot lang niya ang sukli ni William at hindi maiwasang maglapat sandali ang kanilang mga kamay. Marahil nakita yon ni Rachel, kaya galit na galit itong sumugod sa tindahan at inaway siya dito. Pag-alis ng mag-asawa sa tindahan niya, ay natawa na lamang si Janice sa sobrang silosa ng babae. Paano ako makakapasok ngayon? Nakakahiya. Itong bukol ko sa noo halatang halata, tsaka may kasama pang black eye. Mahinahong sabi ni William sa misis. Okay, huwag ka munang mag-work ngayon. At papagalingin na muna natin yan. Nakangiting sabi ni Rachel habang nagpibihis. Nasilayan ni William ang sobrang ganda at sexy na kabuuan ng kanyang misis. Han, bigla kitang na-miss. Pakis nga ako. Paglalambing pa ni William kay Rachel. Hindi pwede ngayon, honey. May lakad ako. Tugon naman ni Rachel habang nagsusuklay ng kanyang buhok. Sige na, Han. Mamaya ka na umalis. Pakiusap pa ni William at marahan niyang niyakap ang misis. Sabi na nga hindi pwede eh. Ano ka ba? Biglang nagalit si Rachel. Kaya't napabitaw si William mula sa pagkakayakap niya sa bewang ng asawa. Sa huli, umalis si Rachel na hindi nagpapaalam sa mister. Hindi na nga naitanong ni William kung anong oras ito uuwi. Nang sumapit ang hapon, ay nakaramdam na ng gutom si William. Kaya pumunta siya sa tindahan at nakita niya si Janice na nasa labas ng tindahan nito. Oh, ba't nandito ka sa labas? Tanong ni William. Wala kasi gaanong customer eh. Anong sa atin? Sabay nagtungo si Janice sa tindahan niya at inabot ang soft drink na binili ni William. At muli siyang lumabas. Saglit silang nagkwentuhan. Bakit sobrang siloso yung misis mo? Pang-uungkat pa ni Janice kay William sabay tumawa. Ewan ko ba dun? Hindi ko nga alam kung bakit ganun yun eh. Sagot naman ni William, sabay lagok ng binili niyang soft drink. Ganyan talaga pag gwapo ang mister, sabi naman ni Janice. Gwapo ka dyan. Medyo nahihiya pang sagot ni William. Oo nga, sa totoo lang, crush nga kita eh. Ang lakas kasi ng apil mo. Malambing na pag-amin ni Janice. Muntik na laglag sa kanyang upuan si William dahil sa narinig sa babae. Saglit pa siyang napalingon-lingon sa paligid. Nang masiguro niyang walang tao, tsaka siya sumagot kay Janice. Talaga lang ha? Kinakabahan ako sa sinabi mong yun ha. Tsaka nilabag ni William sa may upuan niya ang bote ng soft drinks matapos niyang maubos to. Kaagad namang nagtungo si Janice sa loob ng tindahan niya, na kinabigla at ipinagtaka naman ni William. Hindi pa nga nakakabayad si William, pero biglang sinara ni Janice ang tindahan. Bakit kaya? May kasalanan kaya ako? Natanong ni William sa sarili. Dahil doon,
Naisipan niyang umuwi na lamang. Pero biglang gulat niya nang bumukas ang pinto ng tindahan at narinig niya si Janice na nagsabing, "Hoy, saan ka pupunta? Halika rito sa loob." Kasunod nun ay sinara ulit ni Janice ang tindahan. Lingon ng lingon si William sa paligid at nang matiyak na walang tao ay kaagad niyang binuksan ang pinto ng tindahan. Nagulat si William nang mabungaran si Janice na nakapanloob na lang ang suot. "Halika, lapit ka rito. Wala namang customer eh." Pangaakit pa ni Janice kay William. Saglit na nag-isip ang lalaki. Hindi niya malaman kung papatulan ba niya o hindi si Janice. Siguradong yari siya sa kanyang misis sa oras na malamang pinatulan niya ang magandang tindera sa lugar nila. Pero dahil lalaki lang siya at may tinatagong kahinaan pagdating sa mga babae, ay hindi na siya nakatanggi pa. Lalo na nang tuluyang bumagsak sa sahig ang huling suot ng dalaga. Halos mawala sa katinoan at hindi makapaniwala si William sa ganda ng tanawin na kanyang nabungaran. Hindi nagkakalayo ang kamandag ng tindera sa maganda niyang misis. Agad nilak ni Janice ang pinto ng tindahan. Tsaka kaagad humiga sa sahig ang dalaga at nakangiting ibinukas ang mga binti para kay William. "Matagal na kitang crush, William." Huling kataga ni Janice bago mawala sa sarili si William at tuluyang natalo ng kanyang kahinaan. Napakagatlabi na lang ang dalaga nang tuluyan siyang patulan at pagsawaan ni William. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nagtaksil si William sa kanyang magandang misis. Kung noong una ay pinaparatangan siya ni Rachel na may mga babae, ngayon nagawa na niya ito ng totohanan. Batid ni Janice ang alapaap sa piling ng lalaking matagal na niyang hinahangaan. Kahit matagal nang may karanasan sa kama ang dalaga, ay ito sigurado ang hinding-hindi niya makakalimutan. Halos pumako na ang mga kuko ni Janice sa likod ni William nang tuluyan nilang marating ang rurok habang tagaktak ang kanilang pawis. Hingal sila pareho. Matamis ang ngiti ng dalaga, samantala mukhang nag-isip ng malalim si William. Parang may bigat siyang haharapin na problema. "Huwag kang mag-alala, dahil sa atin lang to." Bulong ni Janice kay William. "Salamat ha, at pinasaya mo ko. Pwede ba nating ulitin pa to?" Pahabol pa ni Janice. "Oo ba? Basta wag lang makarating kay Commander." Tugon naman ni William. Kaagad silang nag-ayos. Umalis ng tindahan ni si William na parang walang nangyari. Kinagabihan, magkatabi na nakaupo ang mag-asawa sa kama. "Han, sorry sa mga nagawa kong kasalanan ha. Ngayon ko lang napatunayan na hindi mo ako pinagtaksilan." Mainang sabi ni Rachel sa mister. Napangiti na lang si William na tila na guilty sa sinabi ng misis. "Mabuti naman Han, at nagtiwala ka na sa akin. Alam mo namang hindi kita magagawang pagtaksilan. Ikaw lang ang mahal ko." Saad ni William. "Talaga? I love you, Han." Tugon ni Rachel. "I love you too. Oo nga pala, naipagawa ko na yung cellphone mo kanina." Kinuha ni Rachel ang cellphone at nang iabot niya to kay William, ay bigla itong tumunog. May nag-text. "Han, may nag-text sa'yo. O heto ang cellphone mo, basahin mo." Inabot ni Rachel ang cellphone sa mister. "O sige, para maniwala ka na wala akong babae, ikaw na lang ang magbasa kung sino ang nag-text sa akin. Call?" Nakangisi pang paunlak ni William sa kanyang magandang misis. "Talaga? Call?" Panigurado ni Rachel. "Oo na, sige na, basahin mo." Pamimilit naman ni William. Dalawang text ang na-receive sa cellphone ni William. Unang binuksan ni Rachel ang isang message at ganito ang nakasaad sa text. "Hi William, kumusta ka na?
Si Janice to, yung tendera dito sa malapit. Nakuha ko yung number mo nung nagpa-load ka sa akin ng 1 linggo. Text back. Kumunot ang noo ni Rachel sa nabasa. Sunod na binasa ni Rachel ang isa pang text si Janice. Halos himatayin si Rachel nang mabasa ang isa pang text. William, salamat ha at pinagbigyan mo ko. Ang husay mo pala. Nag-enjoy talaga ako kanina ng husto. Sana maulit pa yun bukas. Huwag ka lang palata sa misis mo. Dahil sa tindi ng galit ni Rachel, ay muli niyang binato ng cellphone ng kanyang mister. Sapol ulit ang noo ni William. Patawarin mo ako, Han. Patawarin mo na ako. Nagmamakaawang pakiusap ni William kay Rachel habang takip-takip ang noo dahil sa 2 bukol na naman na natamo mula sa misis. Daang gabing yun ay walang katapusang sampal at kamoo ang sinalo ni William para lang pagbayaran ang kasalanang nagawa sa mahal na asawa. Hanggang dito na lang po ang ating istorya.